Ilang araw na nga akong may sakit, may trangkaso, ubo at sipon. Dahil nga sa pabago-bagong panahon ngayon, usong-uso talaga yung may sakit. Kahapon bago ako lumabas ng bahay, namitas nga muna ako ng kalamansi para gawin kong inumin. Sa tuwing dinadapuan nga kami ng ubo at sipon ng mga bata, ito lang talaga yung tinitik namin as medicine. Mabuti na lang at marami na namang bunga yung tanim naming kalamansi. Pagkatapos kong mamitas ng ilan, pipigaan ko nga lang to at titimplahin at gagawin ko ngang juice. Sa tingin ko kasi mas mabisa to compared dun sa mga medicine na nabibili. Medyo dinamihan ko nga yung piniga ko. Mas gusto ko kasi yung medyo maasim-asim. Tinimplahan ko nga lang to ng konting asukal, mainit na tubig at sinaling ko na dito sa bottle na babaunin ko. Naglagay nga lang ako ng konting tubig. After ko maggayak, maligo, paalis naman ako ng bahay nito dahil papunta nga ako dun sa Bayombong. Ngayon kasi yung schedule ng pag-pick up ko ng NBI ko after 2 weeks. Kaya kahit masama pa yung pakiramdam ko ng mga araw na to, kailangan ko pa rin lumabas. Sumakay nga lang ako ng Egypt and after few minutes dito na ako sa Capitol. Dito kasi matatagpuan yung NBI kung saan kukunin ko at dito nga rin pala ako nag-apply last time. Bakit nga ba pala tumagal to ng 2 weeks? Actually, kung mag-a-apply ka nga pala ng NBI at walang problema sa details mo, pwede mo nga lang din to makuha agad-agad. Kaso yung naging case ko kaya umabot ng 2 weeks dahil may kapangalan ako. Nagkahit nga yung name ko at yung kapangalan ko ay may kaso pa. Kaya talagang dadaan tayo sa proseso na after 2 weeks pa makuha. Ang tagal ko na nga din tong hinihintay. And finally, isang maliit na achievement nga to sa akin. Inabot ko nga lang pala yung listahan na binigay nila sa akin last time at eto na, nakuha ko na nga. 2016 pa yata yung last nakuha ko neto. Iba na pala yung NBI ngayon. Dahil multi-purpose na siya, unlike before. Iba yung NBI for local purposes at iba din yung for travel abroad. Kaya sa tingin ko, mas maganda yung ngayon. Dahil minsan ang gastos lang. Saglit-saglitan nga lang pala ko. Pauwi na ako neto ng Solano dahil pupunta pa ako sa co-parent ko. Dadalhin pa kasi namin sa school yung mga project ng mga bata. Isa pa, tita mami duty ako ngayon. Ako din pala yung mag-uuwi kay Mimi dahil half day lang sila at walang magsusundo sa kanya. Kaya talagang nakabudget lahat ng oras ko. Hindi pwede akong magpapetik-petiks. Fast forward, oras na pala ng uwian nila Mimi. Ito nga at maulan-ulan na naman. Grabe talaga yung panahon ngayon, hindi mo malaman kung uulan, aaraw, at samahan pa ng lindol. Nagulat nga ako sa news at habang nasa NBI ako kanina, yun naman yung oras ng lindol dun sa Davao. Hindi mo na talaga malaman kung anong nangyayari sa panahon natin ngayon. Anyway, uwian na pala nila Mimi ngayon at nagliligpit na lang sila bago lumabas ng classroom. Hinantay ko na nga lang siya dito sa labas. At hinayaan kong mag-ayos ng mga gamit niya. Siya pa nga yung pinakahuli. And finally, nakalabas na siya. At alam nyo kung ano talaga yung ni-request niya sa akin. Gusto daw niya muna mag-Jollibee bago umuwi. Talagang gusto daw niya kahit sinasabi ko na umuwi na lang kami. But anyway, minsan nga lang to maglambing kahit sabi ko punta na nga kami ng Jollibee saglit. At ito na nga yung batang napagbigyan ng Jollibee. Ganitong set na lang pala yung kinuha ko. Pero actually, hindi naman yan kakain ng spaghetti at french fries. Instead, chicken at rice lang naman yung kakainin niya dyan. Para sa akin naman yung spaghetti and fries plus yung soft drinks. Yung madala mo lang dito ay talagang happy-happy na nga siya. Alam nyo ba, sabi niya sa akin habang kumakain, Tita Mami, pwede ko bang bilisang kumain? Para may maupuan yung wala pang upuan. Akalain nyo, naisip pa yun ng isang bata? Kaya yun, hindi na kami masyadong nagtagal sa Jollibee at umuwi na rin kami. Lalo na't paulan-ulan yung panahon ngayon. Ito yung naging araw namin kahapon at nakaraos din kami. O siya paano, hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.